Inakala ng mga kaklase ng binata na isang kubo lamang ang bahay niya. Subalit, napahiya talaga sila noong ipakita niya ang kanyang mansyon. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Lihim ng Probinsyano. Mataas ang araw nang bumaba si Sean mula sa mamahaling kotse ng kanilang pamilya. Suot niya ang isang branded na polo shirt at sapatos na halata ang presyo. Tila ba siya ang hari ng kalsadang dinadaanan niya? Ang bawat hakbang, puno ng kumpiyansa at kayabangan. "Sean, bilisan mo naman!" Sigaw ni Mami Carol mula sa driver's seat ng kanilang sports car. "Wait lang ma, baka madumihan tong sapatos ko eh." Reklamo niya habang umiiwas sa putik. Napangiti si Mami Carol habang umiling. "Anak, masyado kang maarte." Tumawa si Sean, sabay sabing, kasi naman ma, baka mapagkamalan akong isa sa mga trabahador dito." Binitawan niya iyon nang hindi iniisip kung gaano kasakit marinig iyon ng mga naroroon. Para sa kanya, normal lang ang magbida ng kayamanan. Normal lang ang pagtingin sa sarili na mas mataas kaysa sa iba. Nasanay na si Sean sa buhay ng karangyaan, kung saan habang tumatagal ay mas tumataas ang tingin niya sa sarili na dumarating sa punto na lahat ng kanyang nakakasalamuha ay walang pag-aalinlangan niyang inaapakan ng pagkatao. Madalas naman siyang pagsabihan ng mga magulang niya tungkol dito, pero baliwala lang ito kay Sean. Pagdating nila sa loob ng opisina ng kumpanya ng pamilya nila, lumapit si Daddy Henry. "Anak, kailangan natin mag-usap." Seryoso nitong sabi. Kumunot ang noo ni Sean. "About what, Dad?" Tahimik silang pumasok sa opisina. Habang naroon si Mami Carol, nagmamasid sa kanila. Tila may mabigat na bagay na gustong sabihin. Pagkaupo ni Sean sa sofa, dumiretso na si Daddy Henry sa punto. "Sean, napagdesisyonan namin ng mami mo na kailangan mo lumayo muna rito." Napataas ang kilay ni Sean. "What do you mean lumayo?" "Masyado ka nang nasasanay sa buhay na puro layaw, anak." Paliwanag ni Daddy Henry. "Ayaw naming lumaki kang walang respeto sa ibang tao." Nagpantig ang tenga ni Sean. "So ano ngayon? Gusto niyo akong itapon sa bundok o kung saan?" Tinignan siya ni Mami Carol. May pag-aalala sa mga mata. "Hindi naman ganoon, anak. Gusto lang naming matutunan mo ang halaga ng simpleng pamumuhay. Sa isang taon, maninirahan ka muna kay Lola Selly sa baryo." "Lola Selly?" Halos sumigaw si Sean. "Yung lola na walang internet? Walang mall?" Tumango si Daddy Henry. "Tama. Nababaliw na ba kayo? Hindi ako nababagay doon. Hindi ko kakayanin yun." Tumayo si Sean, galit na galit. Ngunit hinawakan siya ni Mami Carol sa kamay. "Anak, para ito sa'yo. Hindi namin gustong pahirapan ka. Gusto naming matutunan mong pahalagahan ng mga bagay na hindi nasusukat sa pera." Nanghina si Sean. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Galit, takot, o pagtanggi. Hindi siya makapaniwala. Siya, nasanay sa aircon, mamahaling pagkain at gadgets, ngayon ay itatapon sa baryo na walang kahit signal ng cellphone. Pagkalipas ng ilang araw, dumating na ang araw ng kanyang pag-alis. Bit-bit ang isang maleta na puno ng mamahaling damit at gadgets. Nakasimangot siyang sumakay sa van papunta sa probinsya. "Sean, huwag ka mag-alala. Babalikan ka namin pagkatapos ng 1 taon," sabi ni Mami Carol habang yakap siya. "Hindi ko na kailangan yan, ma." Malamig niyang tugon. Sa loob ng sasakyan, halos mabingi si Sean sa katahimikan. Walang malalaking billboard, walang Starbucks, walang mga mamahaling tindahan. Puro taniman ng palay at punong kahoy ang makikita. Anong klaseng mundo to?
Bulong niya sa sarili. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay kubo. May bakuran itong puno ng gulay, isang lumang duyan, at ilang manok na malayang naglalakad sa paligid. Lumabas si Sean ng van. Nakakunot pa rin ang noo. Sean! Masiglang bati ni Lola Selly, isang matandang babae na may puting buhok at nakadaster. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Apo! Ang laki-laki mo na! Sabi ni Lola Selly habang pinipisil-pisil ang pisngi niya. Hindi kumibo si Sean. Tinignan niya ang paligid. May mga batang naglalaro sa putikan, mga lalaking nagbabanat ng boto sa bukid. Napabuntong hininga siya. Anong kasalanan ko para danasin to? Sa pagkainan ng bahay kubo, tinikman ni Sean ang inihain ni Lola Selly. Pritong isda, kanin, at kamote. Anak, kumain ka na oh. Mainit-init pa. Yaya ni Lola. Inamoy ni Sean ng pagkain. Hindi mabango sa panlasa niya. Hindi tulad ng gourmet food na nakasanayan niya. Napangiwi siya. Wala bang burger o pasta dito? Tumawa lang si Lola Selly. Apo, dito sa baryo, ang burger namin itlog na niluto sa dahon ng saging. Natawa ang mga batang nakaupo sa kabilang mesa. Narinig niya ang bulungan nila. Arte naman tong bagong dating. Siguro anak ng mayaman yan, kaya hindi sanay. Napayuko si Sean. Ramdam niyang siya ang pinagtatawanan. Hindi ako nababagay dito, sabi niya sa sarili habang pinipilit nguyain ang isda. Ngunit sa likod ng bawat kagat, daman niya ang sipa ng realidad na walang kahit isang credit card o yaman ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Matapos ang hapunan, tinuro ni Lola Selly ang isang maliit na kwarto. Diyan ka matutulog, apo. Pumasok si Sean. Isang banig ang nakalatag sa sahig. Isang lumang electric fan ang humuhugong sa tabi at may isang ilaw na kumikislap-kislap sa kisame. Umupo siya sa banig, hinawakan ng kanyang ulo. Hindi niya alam kung maiiyak siya o matatawa sa sitwasyon niya. Mula sa king-size bed, ngayon ay isang manipis na banig. Mula sa mamahaling hotel room, ngayon ay isang simpleng kubo. Bago siya matulog, sumulyap siya sa bintana. Tahimik ang gabi. Maririnig lang ang kuliglig, palaka at huni ng mga gamo-gamo. Walang ingay ng mga sasakyan. Walang tunog ng mga sirena. Walang ilaw ng billboard. Dahil sa katahimikan, biglang nagsalita ang kanyang puso. Isang tinig na hindi niya inaasahan. Sean, dito mo maririnig ang sarili mo. Maagang nagising si Sean dahil sa kakaibang tunog ng paligid. Imbes na alarm clock ng cellphone, ang narinig niya ay tila simponya ng mga tandang, kuliglig at palaka. Napabangon siya mula sa banig na parang wala sa sarili. Ano to? Saan na nga ba ako? Bulong niya habang pinupunasan ng mata. Pagtayo niya, naramdaman niya ang malamig at medyo malansang simoy ng hangin mula sa bintana. Lumabas siya ng kwarto. Nakasuot lang ng simpleng sando at shorts. Mga damit na pinilit isalpak ni Mami Carol sa maleta niya. Sa kusina, nakita niya si Lola Selly na abala sa pagluluto. Amoy na amoy niya ang pritong tuyo na agad nagpaubo sa kanya. Good morning, apo. Bati ng matanda na may ngiti sa labi. Good morning. Tipid niyang sagot habang kinakaway ang kamay para paalisin ang amoy. Halika, kain na tayo. Inihanda ko tong paborito ko. Sinangag at tuyo. Napalunok si Sean. Tuyo? Ni minsan sa buhay niya ay hindi niya iyon kinain. Pero wala siyang pagpipilian. Umupo siya sa bangkong gawa sa kahoy habang pinagmamasdan ang simpleng hapagkainan
Isang lamesa na may gasgas-gasgas na ibabaw, mga pinggang plastik, at isang basong may bitak sa gilid. Tinignan niya si Lola Selly, nakangiti habang nagsasalin ng kanin sa kanyang plato. Alam mo apo, bungad ni Lola habang naglalagay ng tuyo sa kanyang plato. Ang bawat butil ng bigas dito, pinaghihirapan. Hindi basta-basta. Nakangisi lang si Sean, pilit na ngumiti. Oo nga po Lola, sagot niya kahit hindi niya talaga maunawaan. Pinilit niyang tikman ng tuyo. Sa unang subo pa lang, napangiwi siya. Maalat, malutong, at may kakaibang lasa na hindi niya matanggap. Pero nakita niya ang saya sa mukha ni Lola habang kumakain, kaya hindi niya na lang pinahalata ang pagkainis. Kain lang apo, para lumakas ka, sabi ni Lola habang binibigyan pa siya ng dagdag na kanin. Matapos kumain, naglakad-lakad si Sean sa paligid ng bahay. Nakita niya mga kapitbahay, mga bata naglalaro ng luksong tinik, mga matatandang nagtatanim sa bukid, at mga inang naglalaba sa poso. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Oy, ikaw ang apo ni Selly ano? Bati ng matanda. Opo, nahihiyang sagot ni Sean. Aba, gwapo ha, pero mukhang maselan. Sabay tawa ng matanda. Tumawa ang mga batang naroon. Siguro hindi marunong mag-araro, sigaw ng isang bata. Hindi nga marunong mag-igib ng tubig, sabat ng isa pa. Namula si Sean sa hiya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi siya sanay na pagtawanan. Sanay siya sa paghangaan. Pagbalik niya sa bahay, natatnan niya si Lola Selly na naghahanda ng mga kahon. Apo, tulungan mo naman si Lola maghakot ng mga kahoy doon sa likod. Wika nito. Napailing si Sean. Kahoy? Magbubuhat siya ng kahoy? Lo, hindi ba dapat may magtatrabaho para sa atin? Yung mga trabahador. Napangiti si Lola. Wala tayong katulong dito, apo. Tayong dalawa lang. Lahat ng meron tayo, pinaghihirapan natin. Napabuntong hininga si Sean. Kahit ayaw niya, napilitan siyang sumunod. Sumama siya sa likod ng bahay kung saan may tambak na mga pinutol na kahoy. Bawat buhat niya ng isang piraso, pakiramdam niya ay mababali ang likod niya. Ang bigat! Reklamo niya. Apo, kung araw-araw ka magbubuhat, masasanay ka rin, sabi ni Lola habang walang kahirap-hirap na binubuhat ang mga kahoy. Napailing si Sean habang pinapahid ang pawis sa noo niya. Kung sa Maynila, may gym at aircon pa yan, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng trabaho, umupo siya sa lilim ng puno, humihingal. Nilapitan siya ni Lola dala ang 2 baso na malamig na salabat. Uminom ka muna apo, pampalakas yan. Inabot ni siya ng baso. Ngunit nang malasahan niya ang manganghang na linamnam ng salabat, napapikit siya. Lasang gamot, reklamo niya. Tumawa si Lola. Yan ang tunay na pampalakas, hindi energy drink. Sa hapon, napilitan si Sean na sumama kay Lola sa palengke. Habang naglalakad sila sa daan na mabato at maalikabok, pinagtitinginan sila ng mga tao. Ano kaya iniisip nila? Tanong ni Sean sa sarili. Sa palengke, naamoy niya ang sari-saring halo ng isda, karne, at gulay. Isang amoy na halos ikasuka niya. Ngunit ang mga tao roon, magiliw, magaan ang loob, at simple lang ang pamumuhay. May isang babae na nagtitinda ng prutas ang napatingin sa kanila. Selly, kamusta ka? Aba, sino yung gwapong kasama mo? Tanong nito. Apo ko, si Sean, sagot ni Lola, proud na proud. Gwapo nga, pero parang hindi sanay sa palengke ha?
Biro ng babae. Tumawa ang mga tindera. Napalunok si Sean. Para siyang isdang inalis sa tubig. Pag uwi nila, natatnan nila sa bakuran ang ilang kabataan. Nagkukumpulan sila sa isang sulok. Naglalaro ng sungka. Niyaya si Sean ng isang batang babae na medyo kaedad niya. "Kuya, laro ka!" Umiling si Sean. "Hindi ako marunong." "Naku kuya, dito hindi uso ang hindi marunong. Dapat sumubok." Sabay hatak sa kanya. Napilitan siyang umupo sa tabi ng mga bata. Habang naglalaro, napansin niya ang saya sa mukha ng mga batang ito. Wala silang gadgets. Wala silang branded clothes. Pero puno sila ng tawanan. Paano sila nagiging masaya ng ganito? Tanong niya sa sarili. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod si Sean. Habang nakahiga siya sa banig, tinitignan niya ang kisame ng kubo kung saan nakasilip ang ilang bituin mula sa butas ng bubong. Walang aircon, walang Netflix, walang malamig na unan. Pero para sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi natatakot, kundi magaan sa pakiramdam. Huminga siya ng malalim. Siguro, may matututunan ako dito. Bulong niya sa sarili bago pumikit. At sa unang gabi ng kanyang bagong buhay, nakatulog si Sean. Pagod ang katawan. Ngunit unti-unti nang nagigising ang kanyang puso. Isang linggo na ang lumipas mula nang dumating si Sean sa baryo. Pero pakiramdam niya ay parang isang buwan na ang nakalipas. Hindi siya sanay sa simpleng buhay, sa kawalan ng luho, at sa pakikitungo sa mga tao na walang ibang hangad kundi simpleng pamumuhay. Tuwing umaga, sinasalubong siya ng masakit na likod dahil sa pagtulog sa matigas na banig. Ang dati niyang malambot at malamig na kama sa mansyon ay napalitan ng malamig at magaspang na sahig ng kubo. Isang umaga, habang nagwawalis siya ng bakuran gamit ang walis tingting, isang bagay na noon ay hindi niya kailanman hinawakan, nilapitan siya ni Lola Selly. "Apo, pagkatapos mo diyan, samahan mo ko sa bayan ha. Mag-i-enroll ka sa universidad natin dito." Nakangiting sabi ni Lola habang nag-aayos ng basket na gawa sa ratan. Natigilan si Sean. "Universidad? Dito?" Hindi niya maitago ang alinlangan sa boses niya. "Oo naman. Maganda din ang edukasyon dito, apo. Hindi mo kailangan nasa Maynila para matuto." Sagot ni Lola habang hinahaplos ang balikat niya. Wala na siyang nagawa kundi sumunod. Habang nakasakay sila sa tricycle papunta sa universidad, pinagmamasdan ni siya ng paligid. Mababang bahay, malalawak na bukirin, mga batang nagtatampisaw sa ilog. Ibang-iba ito sa mundo ng mga skyscraper at mamahaling kotse na nakagisnan niya. Pagtapak nila sa maliit na campus ng universidad, naramdaman agad ni Sean ang tensyon sa paligid. Halos lahat ng estudyante ay magkakakilala. Tila isang malaking barkadahan ang buong eskwelahan. Habang naglalakad siya kasama si Lola Selly, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng pagtataka at pag-uusisa. Siguro mayaman to. Narinig niyang bulong ng isang estudyanteng lalaki. Ang puti, parang hindi sanay sa araw. Sabi pa ng isa. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga bulong-bulungan. Pagkatapos ng enrollment, pinagpasyahan nilang dumaan sa karinderya malapit sa eskwelahan para kumain. Habang kumakain sila ng adobong manok at pritong talong, pinagmamasdan ni siya ng mga estudyanteng nagdaraan. Magagaang ang kilos. Nagtatawanan. Walang pakialam sa mundo. Anak, sa Lunes, papasok ka na ha? Paalala ni Lola habang nag-aabot ng isang platong kanin sa kanya. Tumango siya.
Ngunit hindi niya maitago ang kaba sa dibdib niya. Dumating ang unang araw ng klase. Nakatayo siya sa labas ng isang maliit na silid-aralan na may nakasulat na BSBA 1-A. Hinugot niya ang malalim na hininga bago pumasok. Pagpasok niya, napalingon sa kanya ang lahat. Tahimik ang buong klase habang sinusukat siya ng mga tingin. Umupo siya sa pinakadulo, nagbabaka sakaling hindi mapansin. Ngunit isang grupo ng mga lalaki sa harap ang nagsimula na magbulungan. Bagong salta yan, ani ng isa. Siguro probinsyano rin, pero mukhang sosyal-sosyal pa eh. Dagdag pa ng isa. Hindi niya mapigilan na mapailing. Hindi pa man siya nagsisimula ay may mga hatol na agad. Sa kalagitnaan ng klase, ipinakilala sila ng kanilang propesor sa isa't isa. Ikaw, bagong muka, pangalan mo? Tanong ng propesor kay Sean. Nag-angat siya ng ulo. Sean po. Maikli niyang sagot. Sean? Apelyido. Hindi niya pwedeng gamitin ang kilalang apelyido nila sa Maynila. Sean de la Cruz po. Pagsisinungaling niya. Tumango ang propesor. Bagong lipat ka dito? Opo. Tapos na ang tanong, pero ramdam pa rin niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Paglabas ng klase, habang bitbit niya ang kanyang lumang bag, biglang tumapon ng tubig sa gilid ng koridor at tumama sa kanyang sapatos. Oops! Sorry! Sarkastikong sabi ng isang lalaki na kilala sa klase bilang si Fred. Tawa ng tawa ang barkada nito. Naginit ang tenga ni Sean. Kung noon iyon sa Maynila, baka sinugod na niya si Fred. Pero naalala niya ang bilin ng kanyang mami at daddy. Magpakumbaba. Pilit siyang umiti at tumalikod na lamang. Habang naglalakad siya pauwi, may lumapit na isang babae na may dalang notebook. Mukhang bago ka dito. Bungad ng boses. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang maamong muka. Mapungay ang mata. Nakangiti ng totoo. Walang bahid ng pangungutya. Ako si Hana. Pakilala nito. Sabay abot ng kamay. Nagdalawang isip si Sean. Pero tinanggap niya ang kamay nito. Sean, sagot niya. Ano ka pala dito? Business administration din? Tanong ni Hana habang naglalakad sila sabay. Oo, tugon niya. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Mahirap kapag bago ka sa lugar eh. Alok ni Hana na may kabaitan sa boses. Napangiti si Sean. Hindi niya inaasahan na sa lugar kung saan ramdam niya ang pag-iisa, may isang taong mag-aalok ng pagkakaibigan. Salamat, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sinseridad ang naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Mula noon, palagi na silang magkasabay ni Hana. Tinuturuan siya nito kung saan ang mga silid-aralan, saan masarap kumain ng mura, at kung paano makipagkapwa sa mga tao sa baryo. Sa tuwing pinagtatawanan siya ng ibang estudyante, si Hana ang unang lumalapit sa kanya at nagsasabing, hayaan mo na sila, hindi mahalaga ang iniisip nila. Sa simpleng mga salita ni Hana, ramdam ni siya ng pagkalma sa puso niya. Isang hapon, habang magkasabay silang naglalakad pa uwi, natanong ni Hana, alam mo Sean, minsan iniisip ko parang hindi ka bagay dito. Napahinto si Sean. Bakit mo naman nasabi? Ewan ko, may kakaiba sa'yo eh. Para kang hindi talaga taga rito. Sagot ni Hana. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Napangiti si Sean. Pilit itinatago ang katotohanan. Siguro dahil hindi ako sanay sa buhay dito? Sagot niya. Tumawa si Hana. Makakasanayan mo rin. Basta bukas ang puso mo. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga siya sa banig, napapaisip si Sean.
Ang simpleng kabutihan ni Hana ay unti-unting binabasag ang pader ng kayabangan at pagiging makasarili sa puso niya. Hindi niya akalaing sa simpleng baryo, sa isang maliit na universidad, at sa piling ng isang simpleng babae tulad ni Hana, makakaramdam siya ng isang bagay na noon ay hindi niya lubos maintindihan. Tunay na koneksyon at kababaang loob. Sa mga sumunod na araw, nagpasya siya. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Kahit mahirap, kahit mapait, kakayanin niya. Para sa sarili niya at para kay Lola Selly. At marahil, para rin kay Hana. Dumaan ang mga araw na puno ng mga maliliit na pagsubok na para kay Sean ay tila napakalaki. Isang araw, habang nagmamadali siyang pumasok sa klase, inabutan niyang puno na ang silid. Wala nang maupuan. Nakatayo siyang parang estatwa sa may pintuan. Ramdam ang mga matang nakatuon sa kanya. "Bagong salta! Dito ka!" Sigaw ng isang estudyanteng lalaki. Sabay turo sa isang lumang upuan sa gilid. Sira ang isang paa. Nanginginig na parang bibigay na. Napakagatlabi si Sean. Hindi niya pwedeng ipakita na naiinis siya. Tahimik siyang lumapit at naupo doon. Kahit pa umiindayog ang upuan sa bawat galaw niya. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng isang grupo. Sina Fred at mga barkada nito. "Uy, sosyal! Saan ka natutong maglakad na parang hari?" Sabay tawa ni Fred. Kasunod ang halakhakan ng barkada niya. Hindi umiimik si Sean. Gusto na niyang pagsabihan si Fred, pero pinipigilan niya ang sarili. Napansin iyon ni Hana na noon ay nakatayo sa di kalayuan. Lumapit siya. Buo ang tapang sa boses. "Kung hindi niyo siyang kayang respetuhin, mas mabuti pang manahimik na lang kayo," madiing sabi ni Hana. Natameme ang grupo. Saka nagkibit balikat bago naglakad palayo. Lumapit si Hana kay Sean. "Ayos ka lang?" tanong niya. May pag-aalala sa mga mata. Tumango si Sean. Pilit nang initian si Hana. "Sanay na ako." Mahina niyang tugon. Kahit sa loob-loob niya, naninikip ang dibdib niya sa sakit. Pagdating sa bahay, natatnan niya si Lola Selly na abala sa paghahanda ng hapunan. "Apo, kamusta ang araw mo?" tanong ni Lola habang hinihiwa ang gulay. Umupo si Sean sa bangko. Ibinagsak ang bag sa gilid. "Okay lang po," maikli niyang sagot. Napansin ni Lola ang lungkot sa boses niya. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang likod niya. "Alam ko mahirap, anak. Hindi madaling mag-adjust. Pero tandaan mo, bawat hirap may kapalit na ginhawa." Malumanay na wika ni Lola. Napayuko si Sean. "Parang ang hirap po. Parang hindi ako kabilang dito." Mahina niyang sabi. Ngumiti si Lola. Puno ng pag-unawa. "Ikaw ang magpapasya kung saan ka kabilang. Hindi ang mundo ang huhubog sa'yo, Sean. Ikaw ang huhubog sa sarili mo." Kinabukasan, bagong pagsubok na naman ang humarap kay Sean. May palarong bayan para sa Foundation Day ng baryo at bahagi ng universidad ang mga estudyante. Hindi siya makatanggi nang pilitan siya ni Hana na sumali sa sack race. "Sige na, Sean. Masaya to." Paglalambing ni Hana, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Napabuntong hininga si Sean. Paano siya makikisama kung palagi siyang umaatras? "Sige na nga," sagot niya, kahit kabado. Nang magsimula ang laro, halos madapa siya sa loob ng sako. Hindi siya marunong. Hindi siya sanay sa mga ganitong laro. "Isa, dalawa, tatlo, go!" sigaw ng announcer. Nagsitakbuhan ng lahat habang si Sean ay halos gumapang na sa sako. "Naku, baka mabalian yan.
Narinig niyang sigaw ng isang manonood. Halakhakan sa paligid. Namilog ang mata ni Sean sa hiya, lalo na nang madapa siya at kumalat ang putik sa puting polo niya. Tumayo siya, nanginginig sa inis at kahihiyan, pero hindi siya sumuko. Bumangon siya, nagpatuloy sa pagtalon, at kahit siya ang huling nakarating sa finish line, sinalubong siya ng palakpakan. Pinangunahan ni Hana. "Yay! Hindi ka sumuko!" sigaw ni Hana habang tumatakbo palapit sa kanya. Hindi niya napigilan na mapangiti. Sa unang pagkakataon, kahit talunan, parang panalo pa rin siya. Pagka-uwi nila, habang nililinis ni siya ng putik sa sapatos niya, nagtanong si Lola Selly. "Anong naramdaman mo, Apo?" Napangiti siya, kahit pagod. "Masaya po, kahit nakakahiya," sagot niya. Tumawa si Lola. "Ganun talaga. Sa simula, puro pagkadapa. Pero darating ang araw, tatayo ka ng hindi na natatakot matumba." Tumango si Sean. Sa kanyang puso, may mumunting pag-asa na unti-unting tumutubo. Hindi naglaon, naimbitahan siya ng student council para tumulong sa paghahanda ng stage decoration para sa school event. Hindi siya marunong maggupit ng mga disenyo, pero nagpresenta siyang tumulong magbitbit ng mga kahon. "Sean, pakidala nga to sa stage," utos ng isang babae sa council habang abala sa pag-aayos. Buong lakas niyang binuhat ang mabibigat na kahon kahit pawisan. Sa bawat pagod, sa bawat sakit ng katawan, pakiramdam niya ay nagiging parte siya ng mundong ito. Minsan, habang nagbubuhat siya ng kahon, nakasalubong niya si Fred. "Aba, sosyal! Nagtatrabaho na pala ngayon," biro ni Fred. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lang si Sean. "Oo nga masaya pala to," sagot niya nang walang bahid ng galit. Napatigil si Fred, tila nagulat. Dahan-dahan, naramdaman ni Sean ang pagbabago sa sarili niya. Mula sa isang batang laging pinagsisilbihan, unti-unti siyang natutong magbanat ng buto, magpakumbaba, at higit sa lahat, magpahalaga sa maliliit na bagay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kubo, katabi si Lola Selly na nagpapaypay gamit ang abaniko, natanong niya, "Lola, sa tingin niyo po ba kaya ko magbago?" Tumingin si Lola sa kanya, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang kislap sa mga mata nito. "Apo, hindi ko kailanman pinagdudahan yan. Narito ka na sa tamang daan. Kahit mabagal, kahit padapa ka pa minsan, ang mahalaga, hindi ka sumusuko." Nakangiti si Sean. May kaunting luha sa gilid ng mata niya. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ni Sean, patuloy ang mga pagsubok na humuhubog sa kanya. Minsan, iniisip niyang hindi na kaya ng kanyang puso ang mga bagong hamon na dulot ng probinsya. Ngunit, sa bawat araw na lumilipas, mas napapalakas siya ng mga maliliit na hakbang. Ngayong linggo, ipinatawag siya ng guro nilang si Ginoong Navarro upang magbigay ng kontribusyon sa isang proyekto ng universidad. Matapos ang ilang linggong pagtatrabaho sa mga handog na proyekto, nagkaroon sila ng pagkakataon na lumabas ng mga estudyante sa isang outreach program sa baryo. "Sean, bilang leader ng grupo, ikaw ang mamamahala sa lahat ng gawain natin sa outreach program na ito, ha? Kailangan natin ng mga kamay na magtatrabaho sa mga batang mahihirap at mga matatandang nangangailangan ng tulong," wika ni Ginoong Navarro. Tumango si Sean, kahit hindi pa niya alam kung paano niya aayusin ang mga bagay-bagay. Bagamat napakabigat ng responsibilidad, ramdam niya ang pag-aalala ng guro. "Okay po, Ginoong Navarro. Gagawin ko pong makakaya ko," sagot ni siya ng may kaba sa puso.
Ang outreach program ay itinakda sa isang maliit na komunidad sa tabi ng bundok. Makikita sa lugar ang mga kabahayan na yari sa mga sanga ng kahoy at nipahat. Walang mga materyales na malalakas ang kalidad. Makikita ang mga bata sa kalsada, naglalaro habang ang mga matatanda naman ay nag-aalaga ng mga halaman at alagang hayop. Tanging ang simpleng kaligayahan at pagtutulungan ang makikita sa kanilang mga mata. Pagdating nila sa baryo, napansin agad ni Sean ang mga batang nakatambay sa kanto. Mga batang naglalakad ng walang sapatos at ang mga kababaihan na naglalaba sa ilog. Ang amoy ng putik at ng mga halaman sa paligid ay tumimo sa kanyang ilong. Hindi siya sanay sa ganitong buhay, pero isang bahagi ng kanya ang nagsasabi na nararapat na matutunan niyang tanggapin ito. Habang naglalakad papunta sa isang maliit na community hall, narinig ni siya ng tawanan ng mga kabataan. Ang ilan sa mga bata ay napansin siya at nagtakbuhan upang makipagkilala. "Ay ate, kuya, ano yon?" Tanong ng isang batang lalaki na may buhok na magulo at maruming mga paa. Napangiti si Sean at lumapit. "Ito ay proyekto po namin para makatulong sa mga bata at matatanda dito sa inyong baryo." Wika ni Sean. Tinuturo ang mga dala nilang kagamitan. "Dito po kami para magtulungan," sabi ni Hana. Sabay lingon kay Sean. Sa kabila ng lahat na nangyayari, napansin ni Sean na may isang batang babae na tila malungkot at nag-iisa sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng takot. Lumapit si Sean sa kanya at nagtanong, "Hey, bakit ka malungkot?" Tanong ni Sean. Nag-atubili muna ang bata bago sumagot. "Wala po akong magulang. Tinutulungan ko lang po ang lola ko." Puno ng awa ang puso ni Sean. "Wala kang magulang? Saan na sila?" "Yung mama ko po, umalis po at hindi na po bumalik. Si papa ko naman po, nagpunta sa ibang bayan." Sagot ng bata habang pinapahid ang luha sa mata. Ramdam ni Sean ang bigat ng nararamdaman ng batang iyon. At sa kabila ng mga nararanasang pagsubok, naisip niyang may iba pang uri ng sakit kaysa sa kanyang mga personal na problema. Lumuhod siya sa harap ng bata at nagsalita. "Alam mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami para magtulungan." Wika ni Sean na may kalakip na tapang sa boses. Pagkatapos ng outreach program, naging mas madalas ang pakikipag-ugnayan ni Sean kay Hana. Madalas silang magkasama sa pag-aasikaso ng mga gawain at nagkakaroon din ng pagkakataon na magkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Isang araw, habang naglalakad sila pabalik sa kubo ni Lola Selly, napansin ni Sean ng isang bagay na hindi pa niya nakikita sa buhay ni Hana. "Hana, ikaw ba? Meron bang pangarap para sa iyong sarili?" Tanong ni Sean ng seryoso. Tumigil si Hana at humarap kay Sean. "Oo, gusto ko sana makapagtapos at matulungan ang pamilya ko. May mga kapatid akong mahirap at ako lang ang inaasahan nila." Sagot ni Hana. May halong lungkot sa boses. Ikaw Sean?" Tanong ni Hana. "Bakit ba ang tagal mong matutong magbago?" Napayuko si Sean. Nag-iisip ng sagot. "Siguro kasi masyado akong nakakulong sa mga bagay na hindi ko naman talagang kailangan." Sagot niya. "Dati, hindi ko nakikita ang halaga ng tunay na pamilya at mga tao. Hindi ko nakikita mga mahalagang bagay." Nagulat si Hana. "Anong ibig mong sabihin?" Sumulyap si Sean kay Hana. "Kasi, Hana, ikaw ang nagturo sa akin na hindi palaging material na bagay ang kailangan. Kaya kung may pagkakataon, gusto ko ring matulungan ka." Ngumiti si Hana at tinapik ang balikat ni Sean. "Wala na akong hihingin pa, Sean. Salamat." Sabi niya ng tapat. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagbabagong buhay, patuloy si Sean sa pagtutulungan kay Hana.
at sa iba pang mga tao sa baryo. Minsan, pakiramdam niya ay hindi siya matututo ng mabilis. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Kahit pa may mga pagsubok, masaya siya dahil alam niyang unti-unti niyang natutunan kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Maghapon na lang ay nililingon ni Sean ang buhay sa probinsya. Habang naglalakad siya patungo sa paaralan, dala ang mga kamote na lagi niyang baon. Nararamdaman niyang tila may matalim na mga mata sa kanyang likod. Si Fred, ang matalik na kaibigan ng mga kabarkada, ay hindi nawawala ng pagkakataon na gawing biro ang kanyang sitwasyon. Kamote na naman, Sean! Sigurado ka bang hindi mo pa kaya magdala ng ibang pagkain? Sabi ni Fred, sabay tawa. Natawa rin ang ilang mga kaklase habang nakatingin kay Sean. Ang kanilang mga mata na puno ng pangiinsulto at panunuya. Alam ni Sean na hindi nila alam ang buong kwento ng buhay niya. Kaya ipinagpatuloy na lang niya ang pagbabalot ng kamote sa kanyang sako, kahit na halos magdikit ang pisngi sa hiya at sakit ng mga salitang iyon. Si Sean ay laging tinutokso, pinagtatawanan, at ginugol ang bawat araw sa ilalim ng mga malupit na biro. Para sa kanila, siya lamang ay isang batang hindi kayang magtagumpay. Inisip nila na ang mga kamote niya at ang simpleng buhay sa probinsya ay ang tanging tadhana na makakamtan niya. Ngunit hindi nila alam ang tunay na kwento ni Sean. Sa tuwing naririnig ni Sean ang mga biro ni Fred, hindi niya na kayang sagutin pa ito. Ang sakit ay hindi na lamang nanggagaling sa mga salita, kundi sa bawat patibong ng mga kabarkada na hindi niya kayang itulak palayo. May mga pagkakataon na gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makapagsalita. Ano ang silbi ng pagpapaliwanag kung hindi naman sila makikinig? Sa isang pagkakataon, habang ang mga barkada ay nag-uusap at nagbibiroan sa ilalim ng puno, muling bumangon ng isang biro kay Sean. Wala talagang silbi si Sean. Sigurado akong habang buhay na lang siya dito, walang ibang mangyayari. Sigaw ni Fred, na may kasamang malakas na tawanan mula sa mga kabarkada. Laking gulat ni Sean nang biglang lumapit si Hannah. Anong ginagawa niyo? Galit na tanong ni Hannah. Alam niyang hindi na ito ang unang beses na tinutokso si Sean at ayaw niyang maranasan pa ito ng kaibigan. Bakit? Pati ba naman si Sean? Si Sean na mukhang walang pag-asa? Sagot ni Fred. Tinutokso pa si Sean ng may malupit na tawa. Ngunit hindi tinanggap ni Hannah ang mga biro na iyon. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ni Sean. Hindi mo alam kung anong sakripisyo ang ginugol niya para lang magpatuloy. Walang karapatan ng sino man para pagtawanan siya. Nagulat ang mga kaklase nila sa lakas ng boses ni Hannah. Mayroon siyang tapang na hindi iniiwasan ng anumang pagsubok na dumating sa kanilang daan. Lumingon si Sean kay Hannah at nakita niyang may luha sa mga mata nito. Hannah, salamat. Mahinang wika ni Sean. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Hindi matitinag si Sean kahit na ang mga salitang paulit-ulit at tinutokso siya ng mga kabarkada. Ngunit ang pagkakaroon ng isang taong magsisilbing tagapagtanggol sa kanya, gaya ni Hannah, ay isang bagay na hindi niya matatawaran. Sa bawat pagtulong at pag-alalay na ibinibigay nito sa kanya, natutunan ni Sean kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan sa mga pinakamadilim na bahagi ng buhay. Hannah, salamat. Hindi ko alam kung ano magiging kalagayan ko kung wala ka. Sabi ni Sean. Nakatingin sa mata ni Hannah na may pagsisisi sa bawat salitang kanyang binanggit. Pinangako ko na hindi kita iiwan, Sean. Sagot ni Hannah na hindi na pinapansin ang mga panghiinsulto na patuloy na ibinabato ng iba. Kung ano man ang mangyari, nandyan lang ako. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinangako ni Sean sa kanyang sarili na darating ang araw na magbabago ang lahat. Hindi siya papayag na habang buhay siyang mananatili sa probinsya at pagiging mahirap. Bagamat piniling huwag ipaalam sa iba ang tunay niyang pagkatao, ang puso ni Sean ay puno ng lakas ng loob. Isang araw, magtatagumpay siya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Hannah. Alam niyang kapag dumating ang tamang panahon,
Tutulungan niya ito upang makabawi at maipakita na may mas maganda pang hinaharap sa buhay nila. Pagkatapos ng klase, naglakad si Sean at Hannah patungo sa kanilang paboritong lugar sa tabing ilog. Alam mo, Sean, ikaw ang dahilan kung bakit ako naniniwala na may magandang bukas para sa mga katulad natin. Hindi lang basta kaibigan, kundi inspirasyon. Wika ni Hannah habang pinagmamasdan ng mga alon ng ilog. Ngumiti si Sean, ngunit may halong lungkot sa mga mata. Hannah, kung hindi ka nandyan, baka hindi ko na kaya magpatuloy. Isang araw, tutulungan kita. Iyon ang pinapangako ko sa sarili ko. Sumandal si Hannah sa isang puno at sinabing, hindi mo kailangan magbigay ng pangako, Sean. Nandyan ako para sa'yo. Muling nanahimik si Sean, ngunit ang puso niya ay puno ng pasasalamat at pangarap. Alam niyang may magandang hinaharap sa kabila ng lahat ng paghihirap. Pinili niyang itaguyod ang kanyang pangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong tumulong at nagbahal sa kanya sa kabila ng kanyang kalagayan. Lumipas ang mga buwan. Sa bawat araw na dumaraan, paulit-ulit ang hirap ni Sean sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi naging madali ang pakikipagsabayan sa mga estudyanteng ang tingin sa kanya ay isang hamak, isang palaboy na aksidenteng nakapasok sa universidad. Bawat tawa, bawat bulungan, bawat irap ni na Fred at ng barkada nito ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Ngunit kahit pa masakit, pinipili niyang manahimik. Pinipili niyang mangarap. Isang hapon, habang pauwi sila ni Hannah mula sa klase, binasag ng dalaga ang katahimikan. Sean, sabi niya, habang tinatapik-tapik ang hawak na bag sa balikat. Hindi habang buhay ganito ka. Naniniwala akong malayo ang mararating mo. Tumingin si Sean kay Hannah. Sa mga mata nitong puno ng pag-asa at tiwala sa kanya, kahit pa halos wala siyang maipagmalaki. Sana nga, Hannah. Sana nga. Mahinang sagot ni Sean. Pilit na pinipigilan ang paminsang pagdududa sa sarili. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan pauwi. Habang sa paligid nila, ang mga kuliglig ay tila umaawit ng marahang himig ng gabi. Ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap sa langit. At ang malamig na hangin ng probinsya ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Hindi kayang ikwento ni Sean kay Hannah ang tunay niyang pagkatao. Ang barangyang buhay na iniwan niya sa Maynila. Ang yaman na ngayon parang isang panaginip na malayo na sa abot ng kanyang kamay. Ngunit sa puso niya, gumuhit ang isang pangako. Balang araw, babawi siya. Balang araw, ibibigay niya kay Hannah ang buhay na higit pa sa simpleng kamote at nilagang itlog. Balang araw, hindi na siya hahamakin ni numan. Sa mga gabing walang ilaw at tanging gasera lang ang nagbibigay liwanag, madalas niyang kausap ang sarili. Hindi ka pwedeng sumuko, Sean, bulong niya, habang nakatitig sa sarili sa basag-basag na salamin sa sulok ng kubo. Para kay Lola, para kay Hannah, para sa sarili mo. At dumating ang araw na matagal nilang hinintay, ang araw ng pagtatapos. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nakasuot sila ng simpleng toga, mapurol ang kulay, at may ilang sinurid na nakalaylay. Ngunit para kay Sean, ito ang pinakamatimyas na kasuotan na kanyang nasuot. Hindi ito mamahalin, ngunit ito'y bunga ng pawis, tiyaga at matinding determinasyon. Sa gitna ng makulay na seremonya, habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga estudyante, hindi maiwasang mangiti si Sean. Hindi dahil sa medalya, hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil alam niyang nalampasan niya ang unang malaking laban ng kanyang buhay. Grabe, Sean! Graduate na tayo! Sigaw ni Hannah, tumatalon-talon pa sa tuwa, bago siya biglang niyakap ng mahigpit. Salamat, Hannah. Kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako noon pa. Sagot ni Sean, bahagyang naiiyak. Aba,
Huwag mong iaasa sa akin yan ha. Ginawa mo yan, Sean. Dahil malakas ka. Dahil may pangarap ka. Sagot ni Hana. Pinapadyakan pa siya sa balikat ng pabiro. Habang nagkakagulo ang mga estudyante, abala sa pagkuha ng mga litrato at pagsisigawan, napatingin si Sean sa kalsada sa tapat ng universidad. Isang magarang itim na SUV ang dahan-dahang huminto. Nagkatinginan ng mga tao. Nagbulungan. Bumaba mula rito ang dalawang pamilyar na figura. Sina Mami Carol, nakaayos na parang pupunta siya sa isang sosyal na party, at si Daddy Henry, na naka-Amerikana kahit tirik ang araw. Sean! Masayang tawag ng kanyang ina, habang mabilis na lumapit at agad siyang niyakap ng mahigpit. Ipinagmamalaki ka namin, anak. Dagdag pa ni Daddy Henry, sabay tapik sa kanyang balikat. Namilog ang mga mata ng lahat ng estudyante. Si Fred, na kanina'y nagkikwento ng kayabangan niya sa barkada, ay naputol sa pagsasalita at natulala. Sino yun? Kamukha ng mga artista. Bulong ng isa sa mga kaklase. Ano to? Anak ng mayaman? Ani pa ng isa. Hindi makapaniwala. Hindi nagtagal, lumapit ang kanyang mga magulang kay Sean. Bit-bit ang masaya, ngunit magarboring balita. Sean, anak, masayang masaya kami dahil alam namin na nagbago ka na. Pinabati ka namin at proud kami sa'yo. Dahil kahit mahirap ang pinagdaanan mo dito, ay nagawa mo pa din makapagtapos. Naghanda kami ng engrandeng selebrasyon para sa'yo sa mansyon. Wika ng kanyang ina, nangingislap ang mga mata. Maari mong isama lahat ng gusto mong imbitahin. Gusto naming ipagdiwang ang tagumpay mo. Deserve mo to, anak, dahil malaki na talaga ang pinagbago mo mula nang pumunta ka dito. Dagdag pa ng kanyang ama, nakangiti. Hindi makapaniwala si Sean. Parang nananaginip. Ang mga naririnig niya ay tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang musika ng tagumpay. Ang tunog ng pag-angat na matagal niyang pinangarap. Dilingon niya si Hana, na nakatayo lang sa gilid. May ngiti, ngunit may bahagyang pagtataka sa mga mata. Sean, sino sila? Magulang mo ba talaga mga yun? Mahina at waring hindi makapaniwalang tanong ni Hana. Tumingin si Sean sa kanya, at sa puso niya, isang bagay ang malinaw. Hindi niya maaaring kalimutan ang mga taong naniwala sa kanya bago pa man niya mabawi ang mundo na iniwan niya. Hana, sambit niya habang papalapit sa dalaga. Gusto kong ikaw ang una kong makasama sa pagdiriwang ko. Nagkatinginan sila. Isang titig na puno ng pangako, ng bagong simula, ng pag-asang magkasabay silang aakyat sa hagdan ng mga pangarap. At sa araw ng pagtatapos, hindi lang diploma ang nakuha ni Sean, kundi ang matibay na paninindigan na kahit saan man siya dalhin ng kanyang kapalaran, hinding-hindi niya iiwan ang mga taong nagbigay sa kanya ng pag-asa noong wala nang natira sa kanya kundi tapang at pangarap. Pagkatapos ng seremonya ng pagtatapos, nagsimula ng mag-uwian ng mga estudyante. Dala-dala ang kanilang mga toga at diploma habang nagkukentuhan at nagtatawanan. Sa gitna ng masiglang eksena, dahan-dahang lumapit si Sean sa grupo ng kanyang mga kaklase. Pwede ba kayong makausap sandali? Magalang na bati ni Sean. Napalingon sina Fred at ang kanyang mga barkada, sabay tumaas ang kilay. Si Hana naman ay ngumiti agad at naghintay ng sasabihin ni Sean. Gusto ko kayong imbitahan sa isang selebrasyon. Pagpapatuloy ni Sean. May halong kaba sa boses. Selebrasyon? Saan? Sa palengke? Mabilis na singit ni Fred, sabay tawanan ng barkada niya. Napalunok si Sean, ngunit pinilit niyang hindi magpadala sa tukso. Sa halip, ngumiti siya. Hindi sa palengke, Fred. Sa bahay namin. Sina Mami at Daddy ang naghanda. Malaki yung party, maraming pagkain, at may mga banda pa nga. Nagtawanan pa rin ang iba, hindi makapaniwala. Loko to ah! Banda?
Baka banda ng mga kuliglig. Hirit pa ng isa. Tumingin si Hana kay Sean at nakita niya ang kaseryosohan sa mukha nito. Hinawakan niya si Sean sa braso. Sean, seryoso ka ba? Tanong niya. May ngiti, ngunit puno ng respeto. Tumango si Sean. Oo, seryoso ako. Kaya ko kayo inimbitahan dahil gusto kong makasama kayong lahat sa mahalagang araw na to. Hindi ko naman kayo pipilitin eh. Pero sana pumunta kayo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang ilang pirasong papel kung saan nakasulat ang address ng kanilang mansyon. Oh, ito ang address. Kung gusto nyo, sumunod kayo mamaya ah. May mga maghahatid na sasakyan para sa inyo. Nagkatinginan ng mga kaklase niya. Kita ang pagdududa sa mukha nila. Ngunit, kasabay nito ang kuryosidad. Sa totoo lang, kahit paano, gusto rin nilang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Sean. Kung niloloko ba sila o may tinatago siyang lihim. Si Fred, na laging bida-bida, ang unang nagsalita. Bahala na. Libre naman pagkain eh. Kung wala, di uwian din. 'Di ba? Sabay tawa. Sumang-ayon ng karamihan. Sige Sean, pupunta kami. Hindi namin palalampasin to ah. Biro pa ng isang kaklase. Pupunta din ako, sabi ni Hana. Nakatingin kay Sean ng buong tiwala. Ngumiti si Sean. Sa wakas, isang hakbang na lang at malalaman na nila ang buong katotohanan. Makalipas ang ilang oras, sinundo ng magagarang van ang mga estudyante mula sa universidad. Isang-isa silang sumakay, habang ang iba ay patuloy pa rin ang pagbibiro. Naku, baka pagdating natin, sigil tayo sa pamasahe ah, natatawang sabi ni Fred. O baka naman, abutan tayo ng kamote sa plato, dagdag pa ng isa. Si Hana, tahimik lamang sa tabi ni Sean. Ramdam niya ang kaba sa hangin, pero dama rin niya na isang bagay na espesyal ang mangyayari. Habang tumatakbo ang van, unti-unti na nilang nilalampasan ang mga bukirin, ang mga baryo, at pumasok sa isang matayog at pribadong subdivision. Huminto ang van sa harap ng isang napakalaking tarangkahan. Anong lugar to? Tanong ni Fred. Lumalaki ang mata. Parang hindi na to probinsya. Dagdag pa ng isa. Bumukas ang tarangkahan at sa loob, bumungad ang isang malawak na bakuran na puno ng taniman ng mga imported na bulaklak, mga mini fountain, at isang malaking mansyon na kulay puti at ginto. Grabe! Parang palas! Halos bulalas ng lahat. Nagulat si Fred. Halos mabitawan ng kanyang backpack. Bahay mo to, Sean? Hindi ka nagbibiro? Halos nanginginig niyang tanong. Tumawa si Sean. Unang beses sa matagal na panahon na walang halong sakit ang kanyang tawa. Oo, bahay namin to. Tara, pasok tayo. Nag-aantay na sina mami at daddy. Hindi pa rin makapaniwala ang iba. Para silang nananaginip. Ang dating pinagtatawanan nilang si Sean, ang may baon na kamote at laging nakapuruntong na pantalon, ay isang tunay na mayaman pala. Pagpasok nila sa malawak na bulwagan, sinalubong sila ng malamig na aircon, mamahaling chandelier, at mga masasarap na pagkain na nakaayos sa mahahabang lamesa. May mga waiter pang naka-Amerikana na nag-aalok ng juice at wine. Grabe, akala ko pang pelikula lang to. Bulong ni Hana. Hawak ang braso ni Sean. Lumapit ang mga magulang ni Sean. Parehong nakangiti. Welcome mga anak. Salamat at sinamahan ninyo si Sean sa mahalagang araw na ito. Masayang bati ni Mami Carol. Walang anuman po. Nanginginig sagot ng mga kaklase. Lalo na si Fred, na parang nalulunod sa hiya. Tinapik ni Sean si Fred sa balikat. Oh Fred, tara, kain ka na. Hindi ka mote yan. Imported lahat ng pagkain dito. Biro niya, sabay tawa. Namula si Fred, pero ngumiti rin. Sa gitna ng tawanan at saya, tumayo si Sean sa harap ng lahat. Gusto ko sanang magpakatotoo sa inyo ngayon. Maraming beses akong pinagtawanan, minaliit,
at tinawanan dahil sa itsura at estado ko sa school. Hindi ko kayo masisisi kasi hindi ko rin naman ipinaalam ang tunay kong pagkatao. Huminga siya ng malalim. Sinadya ko pong mamuhay ng simple para matutunan ng kahalagahan ng kababaang loob, pagtitiis, at tunay na kaibigan. Gusto kong maranasan kung paano maging tao, hindi base sa pera o ari-arian. Tahimik ang buong bulwagan. Maging ang mga waiter ay tumigil sandali upang makinig. Gusto ko rin magpasalamat, lalo na kay Hana. Sa lahat na naging kaibigan ko, siya lang ang hindi tinignan ng palabas kong anyo. Siya ang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng tunay na pagkakaibigan. Napatingin si Hana kay Sean, namumula ang pisngi. Si Fred, hindi na nakatiis. Lumapit siya kay Sean, hawak ang dibdib. Sean, bro, sorry talaga. Ang sama namin sa'yo. Hindi namin naisip na ganun pala ang totoo. Patawad, Sean. Kung alam lang namin, sabi pa ng isa. Isa-isa silang lumapit, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran. Ngumiti si Sean at isa-isang niyakap ang mga dating nangaapi sa kanya. Tapos na yon. Ang mahalaga, natututo tayong lahat. At sa gabing iyon, hindi lamang selebrasyon ng pagtatapos ang kanilang ipinagdiwang, kundi ang selebrasyon ng pagkakaibigan, pag-unawa at bagong simula. Makalipas ang ilang araw, matapos ang ingranding selebrasyon, tahimik na nakaupo si Sean sa kanilang malawak na mansyon. Sa harap niya, ang malawak na hardin na puno ng makukulay na bulaklak at sa di kalayuan, ang mga alagang kabayo nila sa ranch. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Parang kahapon lang, nakaupo siya sa ilalim ng puno, ngumangat-ngat ng kamote habang pinagtatawanan ng mga kaklase. Ngayon, heto siya. Binabalikan ang lahat na nangyari habang tinatanaw ang maliwanag na langit. Lumapit si Mami Carol. Dala ang isang tray ng kape at mga biskwit. Anak, anong iniisip mo? Tanong niya. Nakangiti habang inilalapag ang tray sa mesa. Mami, iniisip ko lang kung gaano ako pinalad. Ang dami kong natutunan sa probinsya. Hindi ko to mararanasan kung hindi ako napunta doon. Hinaplos ni Mami Carol ang buhok niya, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Alam mo anak, pinayagan ka namin ng daddy mo na maranasan yan dahil gusto naming matuto ka ng tunay na halaga ng buhay. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa pera, Sean. Ang mga totoong kayamanan, hindi mo makikita sa mamahaling gamit, kundi sa mga pusong marunong magmahal at umunawa. Napangiti si Sean, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang kabuuang pasasalamat sa mga magulang niya. Kinabukasan, maagang nagising si Sean. Sa isip niya, may isang bagay siyang gustong gawin. Isang pangarap na nabuo sa loob ng kanyang puso habang siya ay nasa probinsya. Pagbaba niya sa malaking hagdanan, natatnan niya si Daddy Henry na nagbabasa ng dyaryo sa salas. Dad, pwede ba kita makausap? Tanong niya, puno ng determinasyon sa boses. Ibinaba ni Daddy Henry ang dyaryo at ngumiti. Siyempre anak, anong maitutulong ko sa'yo? Umupo si Sean sa tapat ng kanyang ama. Gusto ko pong tulungan si Hana. Diretsong sabi niya. Siya po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumuko doon. Siya ang naging kaibigan ko kahit iniinsulto ako ng iba. Gusto kong suklian ang kabutihan niya. Anak, anong naiisip mong gawin para sa kanya? Tanong ni Daddy Henry, nakikinig ng mabuti. Gusto ko po sanang siyang i-offeran ng trabaho sa isa sa mga kampanya natin. Kahit clerical job muna. O kahit anong posisyon na makakatulong sa kanya na makapagsimula. Nagkatinginan sina Mami Carol at Daddy Henry. Kita sa kanilang mga mata ang pagmamalaki sa anak nila. Kung yan ang gusto mo, Sean, susuportahan ka namin.
Sagot ni Mami Carol, sabay hawak sa kamay niya. Sabihin mo lang sa kanya, kami nang bahala sa proseso. Dagdag pa ni Daddy Henry. Nag-umapaw ang tuwa sa puso ni Sean. Wala siyang inaksayang oras. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone at tinawagan si Hana. Hello, Hana? May sasabihin ako sa'yo. Pwede ba tayo magkita mamaya sa cafe? Sure, Sean. Anong oras? Sagot ng boses sa kabilang linya. Puno ng pagtataka. 2:00 ng hapon. Treat ko. Sige, kita tayo mamaya. Sagot ni Hana. May bahid ng tuwa sa kanyang tinig. Dumating ang 2:00. Sa isang eleganteng cafe, malapit sa sentro ng bayan, nagkita sina Sean at Hana. Suot ni Hana ang simpleng bestida na bagay sa kanya, habang si Sean naman ay naka-casual attire lang, malayo sa dati niyang mamahaling estilo. Wow, Sean! Ang ganda ng lugar na to sabi ni Hana habang nauupo. Para sa'yo talaga yan. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa akin noon Seryosong sagot ni Sean. Namula si Hana. Halatang naiilang. Ano ba yung sinasabi mo? Ngumiti si Sean at inilapag sa mesa ang isang envelope. Ayan, application form para sa kumpanya namin. Sinabi ko na sa mga magulang ko, gusto namin bigyan ka ng trabaho. Hindi dahil naaawa kami, kundi dahil alam ko kung gaano ka kasipag at kabait. Gusto naming makita kang umasenso. Natulala si Hana. Hindi makapaniwala. Sean, seryoso ka ba? Ako? Trabaho sa kumpanya nyo? Tumango si Sean. Oo, hindi mo kailangang magbago. Ang pagiging totoo mo ang pinakamahalaga. Pumikit si Hana sandali. Tila pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Sean, salamat. Hindi ko alam kung paano ko susuklian to. Huwag mo nang isipin yun. Basta mangarap ka lang. Ipagpatuloy mo lang yung kabutihang loob mo. At sana ako rin bigyan mo ng pagkakataon. Napatingin si Hana kay Sean. Nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Napakamot sa batok si Sean. Ngumiti ng nahihiya. Gusto rin sana kitang ligawan, Hana Hindi dahil sa utang ng loob, kundi dahil gusto kita. Matagal na. Hindi agad nakasagot si Hana. Kita sa mukha niyang pagkamangha. Pero kasabay din ito ang unti-unting pagsibol ng matamis ng ngiti. Sean, hindi ko inaasahan to, pero hindi rin naman ako magpapaligoy-ligoy Gusto rin kita. Noon pa. Parang tumigil ang mundo ni Sean sa sagot na iyon. Hindi niya napigilan ang sarili at hinawakan ng kamay ni Hana sa ibabaw ng mesa. Salamat, Hana. Pangako, iingatan kita. Nagkatinginan sila. Mata sa mata. Puso sa puso. At sa simpleng cafe na iyon, sa gitna ng aroma ng kape at pagaspas ng hangin, nagsimula ang isang pag-iibigan na nakaugat sa kabutihan, pag-asa, at tunay na pagmamahal. Mula nang opisyal na maging magkasintahan sina Sean at Hana, lalo pang naging makulay ang bawat araw nila. Hindi man kasing enggrande ng ibang kwento ng pag-iibigan, ang kanila ay puno ng tunay na pagmamalasakit at simpleng kaligayahan. Tuwing umaga, sinasalubong ni Sean si Hana sa opisina. Kahit abala si Sean bilang anak ng CEO, hindi niya pinalalagpas ang kahit isang pagkakataon na makita at maalagaan si Hana. Good morning, Hana. Bati ni Sean, isang umaga habang iniaabot ang isang tasa ng mainit na kape. Good morning din, boss. Biro ni Hana, sabay kindat. Hindi ako boss mo dito. Boyfriend mo ko, di ba? Sagot ni Sean, sabay abot ng isang rosas na pulang bulaklak. Grabe ka, Sean. Araw-araw na lang may bulaklak.
Natatawang sabi ni Hana habang tinatanggap ang rosas. Araw-araw kitang mamahalin, kaya araw-araw may paalala. Bulong ni Sean sa kanya. Namula si Hana at mabilis na tumalikod para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Habang lumilipas ang mga buwan, nakita ni Hana ang tunay na ugali ni Sean. Mapagpakumbaba, maalalahanin, at puno ng pagmamahal. Hindi siya ang Sean na nakilala ng karamihan noon sa lungsod. Ang binatang mayabang at maluho. Siya ngayon ay isang lalaking marunong umunawa at magpahalaga. Isang Sabado, nag-aya si Sean na mamasyal sila sa isang malapit na park. Hindi mamahaling resort o hotel ang pinili niya, kundi isang simpleng lugar na puno ng mga puno at damuhan. Bakit dito mo ko dinala, Sean? Tanong ni Hana habang naglalakad sila sa ilalim ng mga punong akasya. Gusto ko kasi yung simple lang. Parang sa probinsya noon. Naalala mo pa ba? Yung mga panahon na kamote lang baon natin? Sabay tawa ni Sean. Syempre naman! Yung baong kamote na pinagtripan pa tayo ni Fred at ang barkada niya? Sagot ni Hana. Nagtatawanan din. Ayoko nang bumalik sa ganung buhay. Pero hindi ko rin kakalimutan yung mga aral na dala nun. Seryoso nang sabi ni Sean. Tumigil sila sa isang maliit na clearing. Hinugot ni Sean ang isang maliit na picnic basket at isang kumot mula sa kotse. Nagbaon ako. Hindi kamote, promise. Biro niya. Nagtawanan silang dalawa habang inilalatag ang kumot. Sa loob ng basket ay may simpleng sandwich, prutas at isang termos ng kape. Habang kumakain, napansin ni Hana na malalim ang iniisip ni Sean. Anong iniisip mo? Tanong niya. Ngumiti habang sumisilay ang araw sa kanyang muka. Iniisip ko lang, paano kaya kung habang buhay tayong ganito? Simple, masaya, at magkasama. Sabi ni Sean. Malumanay ang boses. Hindi ko kailangan ng ingrandeng buhay, Sean. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Sagot ni Hana, sabay hawak sa kamay niya. Hindi na napigilan ni Sean ang sarili. Inilapit niya ang mukha kay Hana at marahang hinalikan ito sa noo. Salamat, Hana. Sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, wala pa rin akong natutunan. Bulong niya. Ilang araw ang lumipas, nagpasya si Sean na ipakilala si Hana sa kanyang mga magulang ng formal. Bagamat kabado si Hana, pinangako ni Sean na magiging maayos ang lahat. Sa malaking hapag ng kanilang bahay, sabay-sabay silang kumain. So, ikaw pala si Hana? Bungad ni Mami Carol. Nakangiting inabot ang kamay ni Hana. Opo, ma'am. Mainihin ang sagot ni Hana. Nanginginig pa ang kamay. Hindi na, ma'am. Mami na lang. At alam mo ba, matagal ka nang ikinikwento ni Sean sa amin. Kami naman, gustong gusto ka na namin makilala. Sabi ni Mami Carol. Puno ng lambing. Sumunod namang nagsalita si Daddy Henry. Anak, ngayon ko lang nakita na ganito ka kasaya. Salamat sa iyo, Hana, dahil tinuruan mo si Sean ng tunay na halaga ng buhay. Hindi na napigilan ni Hana ang mapaiyak sa tuwa. Humawak siya sa kamay ni Sean sa ilalim ng mesa. Hindi ko naman po sinasadya. Gusto ko lang po siyang maging kaibigan noon. Umiiyak, ngunit nakangiting tugon ni Hana. At yun ang totoong pagmamahal. Hindi sinasadya. Hindi inaasahan. Basta kusa siyang dumarating. Dagdag pa ni Mami Carol. Mula noon, tinanggap ng buong puso ng pamilya ni Sean si Hana. Tinuring nila itong parang sariling anak. Kasama siya sa mga Sunday brunch, family gatherings, at maging sa mga out-of-town trips. Hindi nagtagal, isang espesyal na gabi, dinala ni Sean si Hana sa paborito nilang park, kung saan sila unang nagpiknik. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, may hawak si Sean na maliit na kahon. Hana, bulong niya.
lumuhod sa harap ng dalaga. Oh my gosh! Sean? Gulat na gulat si Hana. Halos maiyak na naman. Hana, hindi ko alam kung ano pang kaya kong hilingin sa buhay ko. Ang gusto ko lang, ikaw. Kasama kita habang buhay. Will you marry me? Tumulo ang luha sa mga mata ni Hana. Nanginginig ang kamay habang tumango. Sean, oo. Oo, Sean. Tuwang-tuwa si Sean. Inilagay niya ang singsing sa daliri ni Hana at niyakap siya ng mahigpit. At doon, sa ilalim ng mga bituin, pinangako nila sa isa't isa na ang pagmamahalan nila ay hindi nakabase sa yaman, sa material na bagay, kundi sa pagmamahal na itinanim sa panahon ng kahirapan at pinatibay ng mga pagsubok. Isang pagmamahal na walang hanggan. Makalipas ang ilang buwan matapos ang engrandeng kasal ni Sean at Hana, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Hindi naging madali ang lahat, ngunit dahil sa pundasyon ng tiwala, pag-unawa at tunay na pagmamahal, napagtagumpayan nila ang bawat hamon. Nagpatuloy si Sean sa pamumuno sa kumpanya ng kanilang pamilya, ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang lalaking naghahanap ng atensyon sa pamamagitan ng kayamanan. Siya ngayon ay isang mapagkumbabang lider, bukas ang puso para sa mga nangangailangan. Samantala, si Hana naman ay mabilis na umasenso sa kumpanya. Mula sa pagiging assistant, siya ay naging head ng Corporate Social Responsibility Program, isang proyektong pinasimulan ni Sean upang tulungan ang mga kabataang nangangailangan ng edukasyon sa mga probinsya. Isang hapon, habang nakaupo sila sa balkonahin ng kanilang bahay, nakatanaw sa taniman ng mga bulaklak na alaga ni Hana, nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano. Sean, bulong ni Hana, habang nakasandal sa balikat niya. Salamat. Kung hindi mo ko tinulungan noon, baka hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, Hana. Sagot ni Sean, habang hinahaplos ang buhok niya. Dahil sa'yo, natutunan kong ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga taong minamahal mo at nagmamahal sa'yo. Ang kwento ni Sean at Hana ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nababase sa dami ng pera o sa rangyan ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at pangungutya, pinili ni Sean na manatiling mapagpakumbaba at mabuting tao. Dahilan upang makamit niya hindi lamang ang tagumpay, kundi ang kaligayahang hindi nabibili ng anumang material na bagay. Ipinapakita rin ng kwento na ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga panahong sila ang higit na nangangailangan, ay nagbubunga ng pagmamahalan at pag-asang walang hanggan. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Lihim ng Probinsyano.